Sa ating pagpapatuloy, ang pagkakakilanlan na Joseph at Grace mahigit 5 taon nang binibilang. May isang party gathering noon ng isang common friend. Nagustuhan niyang dalaga dahil charming to, bukod pa sa talaga namang maganda at masayang kasama. For a time, sinubukan itong ligawan pero wala itong interes sa seryosong relasyon. Idinadahilan nito na hindi nito gustong matali dahil marami pa raw itong gustong marating. Hanggang sa makuha tong flight attendant sa Qantas, which meant kailangan itong mag-relocate sa Australia. Mahirap daw mag-nurture ng long-distance relationship. Okay na umano yung alam nilang pareho that they like each other. Nagkakaintindihan sila. Mutual understanding, ganun. Inayaan niya na to at sinikap na lang niyang maging mabuting kaibigan dito. Ang hindi maganda, buong panahong nasa Sydney ito na nakarang halos 2 taon, na hindi ito nag-attempt magsimula ng communication, ni sumagot sa mga emails at text messages niya, until he stopped contacting her altogether. Ginulat lang siya nito noong nakarang linggo by suddenly calling him and casually telling him she was back and insisted on seeing him right away. Hindi lang siya nito agad na pagbigyan dahil marami siyang napangakuan lakad na mga sumunod na araw. Bukas pa sana siya balak pasitahin to, pero dahil sa urgency ng tono ng boses nito kanina, plus the fact na umiiyak to, kailangan niyang putulin ng gabi na kasama si Meg. Napipikon na tuloy siya ngayon sa traffic sa EDSA. Wala kasing pamilyang dalaga sa Pilipinas. Wala rin tong gaanong kaibigan. Siya lang inaasahan nito. Matapos siyang abutin ng halos 2 oras sa pagmamaneho, nakatayo siya ngayon sa harap ng bahay ng dalaga. Kaharap at kausap na ito, pero mainit na ang ulo nito kaya dito siya kaysa concerned. My God! Isang linggo na since umuwi ako after more than a year of spending time sa Australia. Ngayon lang kita nahagilap at pilit na pilit pa bago ka pumayag pumunta dito. Ganon siya nito sinalubong. Hi Grace! Matabang ang ngiting ginawad niya. Bakit pa kasi kailangan mong manood pa ng Mamma Mia sa sine? Nakapanood ka na niyan sa Broadway. Patuloy pa nito ang daldal. Besides, ano ba namang pagkantang gagawin ni Meryl Streep? Hindi naman siya singer. I mean, granted, she's a great actress. Grace. Mahinahon niyang tawag dito para patigilin to sa paglilita niya. Pwede bang pumasok na muna tayo? Tila napahiya ito sa sinabi niya. Game, bakit nga ba ako nagpunta dito? Peps, malambing na humilig to sa kanyang balikat. Hindi mo ba na-realize na almost 1 year na tayong di nagkikita? Emergency ba yon? Matter of life and death? Diba, sabi ko naman, may mga obligasyon at commitments ako this past few days. Kailangan kong gampanan yon dahil matagal na nakaplot yun sa mga plano ko. Hindi ka naman nagpasabing uuwi ka na when you did. Kailangan ko pa bang gawin yon? She batted her eyelashes. It's me, Peps, not just another girl. Ganon? Biglang it's me, not just some other girl? After being incommunicado? Oo nga, pero tulad ngayon, iniwan ko sa kalagitnaan yung pinapanood ko at yung kaibigang sinamahan ko. Nakakayang ginawa ko, hindi mo ba naisip yon? Besides, anong oras na ngayon? Almost 11. Sagot nito as if walang mali sa pagdating nito doon ng ganong oras. Sa palagay mo ba, pwede sanang ipinaghintay na lang natin magkita hanggang bukas? I'd have been free to see you tomorrow. It never used to matter kung kailan at anong oras tayo magkikita. Nagpout ang mahugis na labi ng dalaga. Gustong tumarak ng mga mata niya. Oo nga, it never used to matter. Suddenly, parang napagod siyang mag-explain. Ayaw na niya makipagdiskurso dahil sila na rin ang magabi niya. Make the most out of it na lang, wika niya. Hindi na nga bale? Anong gusto mong gawin ngayon? Pwede tayong mag-dinner or something. Dinner would be nice. Ngumiti ito ng pagkatamis-tamis. Or siguro kahit kape at sandwich sa Starbucks sa Katipunan. Baka yun na lang ang open this late. Sige, later na lang yung something. Makahulog ang sabi nito na hindi niya naman pinansin. Nagtagal pa ang pagkakape nila hanggang pasado 1:00 na ng madaling araw. By the time na ihatid na ito pabalik ng bahay, mag-aalas-2 na. Ayaw na siyang pauwiin ni Grace dahil baka raw antukin siya, makatulog sa pagmamaneho at madisgrasya. And I really really miss you, Peps. Makahulog ang sabi nito. Tumingkayad ang dalaga. Pinag-abot ng mga kamay sa likod ng batok niya, tsaka pinaglapat ang kanilang mga labi. Siguro dala ng samyo ng vanilla butter sa buhok nito, ang malambot itong mga labi na parang sutla, ang mainit itong katawang nakadikit sa kanya, at ang pananatili niyang celibate for the past how many months now.
Hinayaan niyang magupo ang sarili sa pinatutunguhan ng halik na iyon. After all, they were two consenting adults. He found nothing wrong with what they were about to do. Naisip niya, sana nakauwi ng maayos si Megan. Gutom na si Megan by the time natapos ang pinanonood. Wala nang mabibilhan man lamang ng pagkain doon at isa pa, agawan sa taxi dahil dagsang nagsilabasan ang mga theater goers. Nang makapara ng isa, sumakay na siya kaagad. At saka na lang nag-isip kung saan pa po pwedeng mag-dinner at kung sinong maaaring sumama sa kanya. Akala ko ba kasama mo si Joseph? Bungad ni Mitzi sa kanya nang dumating to sa tagpuan nila sa Cafe Breton sa Tomas Morato. Mabuti na lang gising pa to at nagkataong nagugutom din. Yeah, pero midway through the movie kasi may nag-text sa kanyang friend na may emergency daw. Nagkibit siya ng balikat para tapusin ang sinasabi. She tried hard not to show her disappointment. Well, disappointment was an understatement. After all this time, ngayon lang siya nito iniwan sa kalagitnaan ng gimikan. At kung kailan pa wala siyang dalang sariling kotse. But it was nearly about the car. Pinanangkitan siya nito ng mga mata. May hindi kaya ito sinasabi. Asos? Wala. Imbento ka eh. Nanatili siyang nakayuko habang pinagkakabalahan ng cellphone. Sige, order na muna tayo. Kinawayan nito ang isang waiter. Pero hindi ibig sabihin nakaligtas ka na ha? Ang hirap na makonfront ng kapatid. Mahirap magpanggap na meron kung wala at wala kung meron. Masyado siyang kilala nito. Nag-order sila ng tig-isang hot crepe at isang dessert crepe para mapagsaluhan. She was having the second glass of apple cider nang muling maisipang magtanong ng pinsan. So ano, na-hurt ka nga nung umalis si Peps? Hindi, sus? Mariing tanggi niya habang hinahalong inumin gamit ang isang cinnamon stick. Pinagtaasan siya nito ng kilay. Patoong hindi. Okay, fine. Na-upset ako. Sa inis niya, nadurog niya ang isang dulo ng cinnamon stick. Shit! Hindi pala eh. Palatak nito. Ano ba kasing magagawa mo? Emergency nga daw. Baka nag-aagaw buhay yun kung sino man yun. Sumimangot lamang siya. Baka nga naghihingalo si Grace. Grace? Napaupo to ng diretsyo. Grace Lado? Ewan ko. Kibit niya ng balikat. Oo. Umasim ang mukha ng kaharap. Kung si Grace Lado yan, no wonder. Nagkukumahog si Peps puntahan. Sino ba yun? Ngumawi ito. Sis, girlfriend niya yon. Or we are assuming girlfriend niya si Grace. Naramdaman niya ang pagguho ng mundo. Girlfriend? Bakit hindi niya alam yun? Ano bang meron ng araw na to at minamalas yata siya? Una, nawalan siya ng jacket. Pangalawa, nawalan siya ng kasama at tagahatid sa bahay. Pangatlo at pinakamasaklap, mawawalan pa yata siya ng prospective boyfriend. Sabi niya, friend lang daw yung tumawag sa kanya. Meg, medyo complicated kasi eh. Honestly, walang may alam kung anong meron talaga sa kanilang dalawa. Nangalumbaba ito. Kapag kasi tinatanong sila separately, pareho silang sumasagot na friends lang. Pero kapag nakita mo sila magkasama, parang sobra silang sweet. Yung tipong sweet na hindi normal makita para sa magkaibigan lang. Tapos, nahalata mo pa na timping-timpi sila to keep their hands from each other. I swear, kung nahahawakan ng electricity sa pagitan nila, marami nang namatay dahil electrocute. Hindi niya na alam kung anong iisipin. Hopeless case na nga yata talaga siya. Meg, pinutol ng boses nito ang iniisip niya. Sorry, I honestly thought na wala na si Grace sa picture kasi before she left, hindi ko na rin sila nakikitang magkasama ni Peps. Then again, hindi ko rin alam na palagi nakikita si Joseph dahil malalas nasa Hong Kong ako. Sinasabi mo ba na wag ko nang asahan na may patutunguhan pa ang pagiging magkaibigan namin? Kinailangan niyang itanong yon kahit natatakot siyang malaman ang kasagutan. She was actually starting to really like him. She liked his arms across her shoulder, liked his hand clasping hers, liked his shoulder against her head, liked sharing meals with him. Heck, she would like him to properly kiss her. Akala din niya, nagugustuhan na siya nito na higit sa isang kaibigan. Hindi ko sinasabing walang pag-asa, Megan. But, kinabahan siya dahil gamit ito ang buo niyang pangalan. Huwag ka munang masyadong magpahuling ng loob kay Joseph until may konting assurance ka ng kung anong nararamdaman niya for you. I am not saying mapaglaro si Peps. Ingatan mo na lang ang puso mo. Huminga lang siya ng malalim. It is a bit late for that now. Ano ba naman?
Kailangan talaga wala tayo parehong payong tuwing uulan ng malakas? Nanginginig na sa lamig si Megan. Pagpasok niya ng isang bahay, isang maulan ng Biyernes ng gabi. Kasama niya si Luan, best friend at matchmate niya mula high school at basang-basa sila pareho. Kinailangan nilang takbuhin ang parking lot na may kalayuan sa kinainan nilang restaurant. Tinamad kasi siyang maglipat mula sa pinaparadahan na malapit sa office dahil nga Biyernes yun ang gabi at punuan na naman ng mga basement parking lot sa Greenbelt. Dito ka na lang sa banyo sa ibaba para sabay tayong makaligo. May mga towel sa shelf dyan. Kumuha ka na lang. Bili niya rito as she went up to her room. Okay. Nagtatakbo na ito roon. Pagdating sa kwarto, hinubad muna niya ang basang mga damit at nagbalot ng bathrobe. Inihanda niyang tub na mainit at tubig at habang hinihintay na mapuno iyon, inon niya ang computer at server at saka naghalungkat ng damit na ipapahiram kay Luan. Tatawag kasi ang ina through Skype at dahil wala itong sariling computer at internet sa inuupahang apartment sa Manila, makikitulog to sa kanya ngayon. Late na nang malaman nila ang tungkol sa tawag kaya wala itong dalang pagbibihisan. Halos isang taon na rin tong wala. Bilang human resource trainer na isang kilalang bangko, na destino ito sa Ilocos para mag-train ng mga branch managers sa buong region. Tamang-tama naman ang pagbabalik nito nung nakarang araw dahil ibig sabihin may kagimik na siyang iba bukod kay Joseph. May mang-distract na ng kanyang atensyon. She had just turned off the tap nang umakyat ang kaibigan. Naka-on ng computer. Saan niya habang kinukuha mula sa tokador ang bote ng body wash. Okay sis, salamat. Naupo na to agad sa harap ng aparato kahit di pa nakakapagbihis. Pagkatapos biglang napabulalas ito. Oh my God! Sinong delicious papa na to? Sari-saring litrato ang nakakollage at ginamit niya bilang wallpaper ng computer. Ang nasa gitna ay isang litrato na may kasama siyang lalaking nakatuputing uniforme. Ha? Sinilip niya ang tinuturo nito at napatalo ng puso niya. Na makita kung sino iyon. Si Joseph, si Juko. Yung pinakilala sa akin ni Mitzi na pilot. Ang gwapo niya, te. Parang lalamunin na ng mga mata nito ang tinititigan. Sobra-sobrang pagkagwapo. Hindi niya yata tama to. You should see him in person. She gushed. I am sure, impressive din ang ITR nito. Lalo pang at sabi mo, pilot. Patuloy pang daldal ang dalaga habang nag-online sa Skype. Luan? Napapalatak siya sa kaprangkahan nito. Palibasa, lumaki tong gipit parati dahil walang matinong trabaho ang ama. Pakiwari nito pinakamahalaga ang pagiging financially stable ng isang lalaki para sa pamilya. Unti-unti lang itong nakakaranas ng ginhawa nang makalis ang ina patungo ng Florida. Te, alam mo, looking at the two of you in this photo, parang may nararamdaman akong kakaiba. Inalog nito ang Ventolin inhaler bago nag-spray. Nagsisimula kasi itong mag-wheeze. Talaga? Kuminang ang mga mata niya. Bago niya naalalang dapat pala, hindi muna siya mag-ilusyon. I mean, hindi nga. Oo naman. Sumandal ito sa kinaupuan. Tingnan mo kung paano nakalin sa direction mong ulo niya. Tsaka yung smile niya para bang sobrang in love sa'yo at mamahalin ka niya habang buhay? Wish na lang. Luan, yung mga ganyang comments, epekto ng sobrang Ventolin sa utak. Naiiling na sabi niya. My girlfriend siya, okay? Are you serious? Bumagsak ang balikat nito nang tumango siya. Ibinalik nito ang tingin sa litrato. Sayang, bagay pa naman kayong tingnan together, oh? Akala din niya ni Mitzi. At akala ko rin. Hindi ko alam sis, nakakatakot eh. Baka magising tayo one morning na naliligo na ako sa sarili kong dugo. Ganon? Sumimangot ito. Exage lang sis, pero may weird na sinabi si Mitzi about their relationship eh. Ano daw? Hindi talaga yata magkahit ano si Pep sa kayong girl. Anong ibig mong sabihin na parang di sila magkahit ano ng girl? Eh kasi, ganito daw yan. Naupo ito sa kama. Nakadaas ang dalawang paa sa kutsyon at tila nakalimutan ng dapat pala siyang maligo. Ikinuwento niya rito ang nalaman niya mula kay Mitzi. Kaya lang sa kabila ng lahat ng to, kapag tinatanong daw sila, sinasabi nila friends lang daw sila. Hello? Anong klaseng friends? May benefits? Te, exact ka naman mag-isip? Nangalumbaba ito. Ganyan din ang reaksyon ko kay Mitzi, no? Napatirik ang mga mata niya. Pero baka din naman hindi malayo sa katotohanan. Yung ganyang tipo ni Joseph, makikipag-jack-empoy ka lang ba?
Hindi mo ba yan pagnanasahan kapag naiwan na kayo mag-isa? Baka ikaw. Nakataas ang kilin nitong naghahamon sa sagot niya. Ibinuka niya ang bibig para magsalita, pero naisip niya wag na lang. Sabi nga baka ma-implicate siya ng mga bibig kasi niya. Tama na munang si Mitzi lamang nakakaalam kung gaano siya kapatay na patay kay Joseph si Juko. Hindi ka makasagot dahil totoo no? Patuloy nitong panunodyo. Tumatawag ng nanay mo. Tinuro niya ang nagbiblink sa computer at saka iniwan to para pumasok na sa banyo. Maligamgam ang bordering on. Malamig ng tubig paglubog niya ng tub. Agad niyang kinuha ang lufa at nilunod niya sa vanilla-scented body wash. Madiin siyang nag-scrub ng sarili dahil naiinis siya sa sinabi ng kaibigan. Hindi niya lang matansya kung yung inis ay dahil ba sa ibinoses nito ang nire-repress niyang nadamdamin o dahil sa kawalan niya ng pag-asa to mean anything more than a friend to Joseph. Padabog niyang ibinalik sa lalagyan ng lufa. Peste! Bakit ba kasi nawarningan na nga siyang ingatang mahulog ng husto ang loob dito? Pinabayaan pa niyang sariling ma-inlove ng todo sa mokong? Bakit ba kasi uso yung girl na walang romantic relationship? Walang romantic relationship, my foot. Para ko na rin sinabing di na ako virgin. Duh! Sayang, tumayo siya para makapagbanlaw. Nagumpisa na siyang ginawin dahil malamig na ang tubig. Nang mabalot ang sarili ng tuwalya, humarap siya sa salamin para sa kanyang beauty regimen na paglalagay ng moisturizer sa mukha at buong katawan. What is wrong with me? Tumitig siya sa sarili habang pinapansin ang bilugang mga mata na napapalibutan ng mahahabang pilig. Maliit at matatangos na ilong, makinis na kutis and full sensual lips. Hindi ba gugustuhin ni Joseph na humalik din sa akin? Pinilig niyang ulo para iwaksi ang naiisip dahil lalo lang siyang nadidepress. Kumuha siya ng isa pang tuwalya para tuyuin na makapal at may kulot na buhok. Kumukulot na din yata talaga ang utak ko. Lumabas siya ng banyo at nabutang nagpapaalam ang mag-ina. Nang i-off ni Luan ng computer, hinarap siya nito. Akala ko nalunod ka na eh. Ang tagal-tagal mong naligo. Nabahing siya bago sumagot. Kulit mo kasi. Ako na naman? Lumapit ito sa kama para mahiga. Bakit mo ba na-bring up pa yung si Joseph? Nahiga na rin siya sa tabi nito matapos magbihis ng oversized shirt. Aba, mali ko bang affected ka sa usapang yun? Nagagapuhan lang naman ako dun sa litrato. Luan, she whined bago muling mabahing. Ganun ba talagang mga lalaki? Tingnan mo na. Padenay-denay ka pa dyan. Tama naman palang hula ko. Kilala na kita, no? Oo na. Isisigaw ko for the first time mula na makilala ko siya. I like him, okay? Isa pang bahing. In fact, in love ako sa kanya for the longest time. Pero hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng pagiging in love ko. Dahil may isang Grace ngayon na hindi ko namatansya kung ano bang papel sa buhay niya. At hindi din naman alam kung ano siya sa buhay ng babaeng yun. Wait. Isa-isa lang. Tinaas nito ang kamay para pigilan ang pagraratsada niya. Grabe Mars, daig mo pang machine gun ah. Tanungin mo kaya siya. Nakakaya kaya. Baka isipin nun chismosa ako. Susmi, para magtatanong lang? Ito na lang. Pinapakita mo ba kay Mr. Gorgeousness na willing kang maging girlfriend niya? Yak! Ang gross, Luan. May girlfriend nga yung tao hahabulin ko. Di naman ako pokpok, no? Kinilabutan siya sa ideya. Wala naman akong sinasabing magpakapokpok ka. Tumarak ang mga mata nito. Yan ang problema mo kasi, Meg. Gusto mo ng relasyon pero more often than not, hindi mo pinoproject na gusto mo yung guy bilang more than someone to play chess with. Te, ang lalaki hindi papatol sa babae. Kung pakiramdam nila, mapapahiya lang sila. At saka, akala ko ba, hindi naman sure kung ano yung girl na kakasa kanya. May pag-asa ka pa siguro, sis. Is that your expert opinion? You don't trust me? Inatak siya nito para magbangon. At pwede ba uminom ka muna ng gamot? Malapit na ako mahawa, kakabahing mo. Oo na. Tumayo siya para gawin ang sinabi nito. 2 tableta agad ang ininom niya. Pagbalik niya sa kwarto nakahiga at nakapikit ng kaibigan. Hoy! Inalog niya to para magising. Ano ba, Meg? Anong gagawin ko? She turned puppy eyes at her friend. Tigilan mo muna yung kahibangan mo ngayong gabi at matulog ka na dahil naantok na ako. Narinig din na ako kakanguy-nguy mo dyan. Tinalikuran siya nito at nagtalokbong. Bukas, magde-decide ako kung trip kitang tulungan. Binilatan niya ang likod nito bago pumikit at hayaang iduyan siya ng gamot.
Napakasakit ng ulo ni Meg nang magising siya kinaumagahan. Parang may pabigat ang mga mata niya nang subukan niyang magmulat at tila may nakasaklob sa ilong niya kaya hindi siya makahinga ng maayos. Luan? She called out weakly. I'm sick, bulong niya. Para siyang inaapoyan sa init pero at the same time nanginig siya sa ginaw. Bigla ang pagmumulat nito. Inilapad ito ang palad sa noo at leg niya at saka napabulalas. Oh my God! Ang taas ng lagnat mo. Ang sakit-sakit ng ulo ko. Muli siyang pumikit dahil parang barena sa utak ang liwanag na pumapasok sa bintana ng kwarto niya. Sinasabi ko na nga ba? Sakitin ka pa sa dilang sakitin. Nagbango na ito. Anong oras darating ang maid mo? Umiling siya bago napahawak sa ulo. Nahilo siya dahil sa ginawa. Day off niya hanggang bukas. Weekend ngayon, di ba? Siya, sandali lang. I will go down para mag-inspect ng ref. Nagsuklay ito ng buhok bago yon itinali. Kailangan mong kumain para makainom ka ng gamot. Tamang-tama, pagbaba ni Luan, nadinig nitong tumutunog ang bag niya. Sinundan ang tunog niyon at natunto ng cellphone. Joseph S? Yon ang pangalan ng tumatawag. Aha! Napangiti ito habang nasa isip ang solusyon sa drama niya. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Oo yan, 1 point for Grace. Makakuha kaya agad ng puntos. Si Megan? Basta. Bahala na. Naniniwala siya sa tadhana. Ang sabi nga, kung di siya nakatadhana para sa akin, baka naman pwedeng pilitin. Ating aabangan sa susunod na kabanata.